Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-hoodshot pero for now, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Gising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretso na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambolista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Karambola, karambola, tuwing umaga. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh, karambola, karambola. Magandang umaga. Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ngayon, July 4, 2024. Ako si Conrad Banal. Good morning sa inyong lahat. Andito na rin ang ating kasama, Jonathan De La Cruz. Mapapakinggan, mapapanood ang Karambola sa aming website, www.dwiz882am.com. I-download ang DWIZ 882 app. Live tayo sa Facebook, YouTube. Follow, like, share, subscribe, comment. Sa text line 0999-376-6768. Mapapanood din ang Karambola sa Digital Free TV, Aliw Channel 23. Sa Signal Channel 24, sa TV Plus Channel 27. Sa GMA Affordable Channel 25. Good morning. Morning. Mukhang napuyat ka sa gilas. Oh. Mukhang na. Nanalo ba? Ay, ganda ng laban. 9 points. Ang pinakamalakas doon sa grupo, tinalo. Itong Latvia. Latvia. Ano Yan Latvia, yung kagrupo na Georgia, tinambakan yan. Tapos tinalo natin yung Latvia. Hanggang ano lang ako, third quarter. Gano'n. Nakatulog ako. Yung coach ng Latvia, hindi raw sila ganyan maglaro. Biglang may nangyari. May nangyari. May nangyari. Bakit? Sorry kayo. Kaya nga, may nangyari nga sa Latvia. Apologize sila sa Sa home crowd. Hindi, ano yun? Bakit gano'n, di ba? Tatanggapin mo talo kayo. Bakit may dahilan? Hindi kami ganyan maglaro. At play. Physical ang laro ng mga Pilipino. Parang hindi raw sila naka-adjust doon. Yun ang sabi niya. Akala nila, a gentleman's game. So, hindi pa po tayo qualified. May crossover pa yan. No? Pero doon sa pool natin, doon sa group natin. Sa pool natin, magko-crossover pa tayo bago Olympic qualifying tournament to. Ito, At ginawa to sa Latvia. Latvia mismo, Home crowd yun. Well, as usual, sabi ng mga reports, si Brownlee talaga ang inasahan. Gumana.
Pero ang ganda na nilaro ni Kai Soto rin. Oh, yes. Laki na improvement ni Kai Soto. Antindi na niya ngayon, ano? Medyo maganda-ganda na yung ganyan. Nakaka-adjust na siya. Malupit. Hindi, marunong na rin ng physical game. Kasi dati, wala eh. Dati, Pat-patin eh. O, di ba? Medyo hindi siya Maayos na nakaka... siya ngayon. Marami tayong comment ngayon, ha? Tungkol sa Gilas. Oo. Yung mga negative, wag na muna. Wag na. Wag na ninyo. Para hindi na kayo masyadong nagne-negative, hindi nakamerkana yan si Team Cone. Tsaka hindi yan yung 200,000. Wala. Hindi siya ganun. Yun na nga eh. Ang Huwag kayong comments, ganyan. binalik na naman doon kay Chot Reyes Huwag yung naman. comments. Huwag naman ganun. Tapos na yan eh. Tapos na. Huwag na. Kasi may nagsabi, kung si Chot yan, mas malaki lamang. Eh di tinira siya. Oo. Mas malaki lamang ng... Mas malaking lamang ng Latvia. Gano'n. Experience. Huwag ganun. Huwag ganun. Walang ganyanan. Tama na muna. Ganda na ng Tama na yan. Pinapakita natin eh. Awat na Awat dyan. na yan. Awat na yan. Ang ganda na yan. di ba? Pero yung ating boys, yung 17 and under, wow, masama. Talagang lugin-lugi tayo sa size. Yung sa 17 and under. Doon sa Turkey naman ginawa yan. Okay, wala pang panalo eh. Ano ba yun? Well, maganda Anong exposure. exposure yun? FIBA, kasi nag-champion sila doon sa 16 and under. So, ang pangako, kayo pa rin on the same team. Nalalaban sa 17 and under naman. Ayan. So, well, maganda experience pa din yan. Nando kasi yung apo ko eh. Nando sa boys. 17 and under. Sino Kaninong anak Mateo, yan? apo ni Joel. So, apo ko sa kapatid. Okay. Ngayon, pare nag-aaway sa Senado talaga. Ayan ang hindi maganda. Hindi na matinding ito matinding away na talaga. Yan, hindi na maganda ang... Nag-walk out si Senator Nancy Binay sa pagtatalo nila. Ang pinagtatalunan kasi kung magkano. Talaga. Ang sabi wala naman dapat pagtalunan eh. Sa totoo lang. Ang sabi ni Cayetano, 23 billion. Sabi ni Binay, hindi, 21.7 lang yan. Yung pala, yung 23 billion, kasama yung additional cost ng lupa. Estimated, tapos kung saan nanggaling yung galing daw sa Senate Coordinating Team yung figure ni Cayetano. Okay. So, hindi cost ng building yun kasi kasama lahat. Additional cost ng lupa. At saka, hindi ko tama rin si Nancy Binay. Pero piko na to si Alan Peter. Kaya sinabi niya, kung meron kang bagong figure, submit mo na lang. Parang ganun pabastos eh. Nagkaroon sila ng... Bastusan yun. Bastusan blues. It started as a bastusan. Okay. Talagang ganun. Kasi, ganun talaga. Ang nag-umpisa niyan, nung sinabi na, ang laki ng taas nito, etc., etc. Umpisa pa lang. Umpisa pa lang. So, sabi ni Cayetano ngayon, ikaw nagpupunta ka sa media eh. Imbis ka dito ka magsalita eh. Di ba kayo na una nagpunta sa media? Pambira naman to si Senator Cayetano. Kayo na una nagpunta sa media eh. Di ba? Kung kinausap nyo muna yung committee. Kayo itong nagsabi agad, overcost. Tigil muna yan. Yung mga ganun eh. Ganun parang na nangyari. may kalokohan agad na implikasyon. Yun lang. Kung nag-meeting ba naman kayo na lang muna di tapos. Nagkaliwanagan kayo. Hindi ngayon, sinisisi niya si Binay, bakit daw napupunta sa ibang ano? She has to explain herself. Yun ang maganda rito, nakakaligtas yung Hillmark Construction. Makakaligtas yun. Talaga? Oo. Ligtas ba yun? Pati yung mga public works. Bakit mo nasabi ligtas sila? Kasi ano yun eh. Pareho lang kontrakto. Oo. Ang napipisil pa ngayon tuloy, DPWH, sinisisi po ni Senator Cayetano ang DPWH. Bakit daw yung kasing detailed architectural and engineering design. Yung final noon, doon mo makikita magkano yung Bakit daw tapos na yung design na yan at saka lang sila nagpunta sa Senado? Dapat daw bago pa. Work in progress po ito.
Ito naman hindi naman nangyari ngayon lang na At Senate. medyo naasar siya, hindi dumating si Secretary Bonoan. Secretary Ang nag-explain lang yung Yusek. Sadain. Si Yusek Sadain. Pero at the same time, ito dapat na din. Nag-umpisa ito nung ang chairman ng Committee on Accounts, si Senator Lacson. Doon nag-umpisa yan. So mayroong design, mayroong workout, etc. Tapos nag-evolve yung mga design at lahat. Yun na nga. Siyempre, ganun ang project eh. Paano naman ang gagawin? Di sana tinanong mo muna si Senator Lacson kung gusto. May revisions daw doon sa design. Ang sabi ni Cayetano, pwede naman natin maiwasan yung revisions. Kung nagpunta lang kayo sa Senate before the revisions. Bakit? Construction nga, hindi naman investigador na kayo, contractor pa kayo. Hindi investigasyon to, pare. 2 o 3 hearings lang daw ang gusto niya. Hindi, investigador, Senate investigation, ang daming investigation Bureau. Hindi naman investigation talaga ito. Contracting ito. Ang pinag-uusapan dito, mga estimates na. Estimates and actual. O bakit ito 600 million? Bakit hindi 500? Bakit ang ito? Ganda, 2 lang daw ang gusto niya. Pinakamarami ng 3 hearings eh. Ang tanong naman, bakit kailangan mo magpa-hearing? In the first place. Pwede naman kayo mag-usap-usap na lang. Ano yung puntos mag-hearing kayo? Sa inyo rin naman yan. Para media. Yun na nga. Kayo lang. Para i-expose daw yung mga kalokohan. Ay, nako. Meron ba kalokohan? Oo. Kayo yan. Ibig sabihin, nag-i-expose kayo. Kung bukas, halimbawa, nagkaroon ng nakita. Kaya lang daw kailangan daw mag-hearing, paring Jonat, para malinawan ng publiko kung kailan matatapos yan at magkano at anong design. So nag-umpisa kayo doon. Bago magsimula dapat yung project na yan, tsaka nyo sinabi sa publiko. Para kasama ng mga dating nitong si Meron ka agad, may kumbaga, may karga may hampas agad. Kargado ka agad Yun ang problema dyan. Na-delay daw. Sabi ni, kasalanan mo yan, Binay. Ito yan. Na-delay na yan. Dapat 2023, tapos na yan. Kayo na lang mag-usap-usap muna. Para kayo, hindi kayo nagkakaroon ng Ang pinapakitang asal sa loob ng Senado, parang hindi maganda Kung daw sinunod lang ng DPWH, yung kinonsulta muna yung Senado, bago in-approve yung the detailed architectural and engineering design, sana raw walang delay. Bihasa ba sa construction tong si Alan Peter? Construction manager to Saan? Sa Taguig. Really? Tingnan mo yung ito. Kung hanapan kayo ngayon lang, yan ang problema dyan. Maghahanapan Sa halip na nakakonsentrate tayo sa mga napaka-importanteng bagay para sa bayan, ang naghahanapan kayo ng mga... Pero nagtataka ako doon, pare, sa move ni Chis Escudero, ang inilagay niyang head ng committee, itong committee, talagang magkalaban. Makati, Taguig. Yes. Ang dati, si Binay. Ano yan, hiningi kaya ni Alan Peter? I won't be surprised. Sinasabi niya, walang kinalaman to doon sa sinasabi ni Binay ng alitan ng Cayetano at mga Binay tungkol dyan sa mga embo-embo. Kaya tuloy na pa sabi si Senator. Wala daw kinalaman. Your body language tells us differently. Kaya tuloy na sabi ni Senador Binay, it is a reprise of the 2014. Mali daw yun. Kasi iyan sinasabi mo sa media. Ayan. So, nag-walk out siya. Nag-walk out si Binay. Kaya ayan na. Pero ang ko, ba't sinesermonan yung DPWH? Project manager, di ba? Bakit kasalanan DPWH? Dapat, kahit may project manager ka, kinukulit mo yung project manager. In the end, kasalanan pa rin na Senado yan. Bakit hugas kamay? In the end, kasalanan pa rin na Senado yan kasi from the very start, hiningi na sa inyo na doon kayo pumunta magkatabi ang House of Representatives para isang lugar lang. Hindi, wala namang ka-glamour yung... Yung sa batasan? Wala pare. Medyo mabigat? Meron pang doon, dump site. Hindi, medyo... Medyo pasama. Hindi kumbaga,
Hindi bagay. Mababa, napakababa, below The prestige of the Senate. Ganun, ha? Oo. Kaya kailangan doon ka sa BGC na... Among the Oo. the elite. Ayan. Elite. Yun. Elite. Mabigat. Elite ka dyan. BGC. Yan ang hottest real estate spot sa Pilipinas. Bonifacio Global City. Pag natapos yung Mura lang naman dyan, parang Jonas. sa million baht square meter, Oh! mura. Ano ba naman yun? Naghihirap lang ang mga ilang milyong Pilipino, di ba? Mabuti pa. Pagandahin na natin yung Senate building. 4 na towers. 4 na towers, tigi-1 floor. Oo. Tig-11 floor. So ilang? 44 floors. Ang maghahati-hati doon, 24. 24. At saka staff. Well, yung nga yung 24 na yun, kasama na nila yung staff. Okay? Gaano ba kalaki yung staff ng senador? 44 ba? 44 floors eh. 40. So, tiga-4 sila. 24. Tigalawang floors. Tigalawang. Almost. Meron kulang. Baka sa administration. Meron naman administration. Isang floor ang senador? Oo. Sa ibang bayan, 1 kwarto lang yan. Pumunta ka. Ito nga, actually, pumunta ka halimbawa sa UK, the oldest parliament in the world. Makikita mo. Napakasimple. Nakita mo ba yung kanilang Bench. Nakaupo lang sila sa bench eh. Parang kang parang kang nasa divisory. Oo. Ito, hindi kailangan yun, ikaw naman pare, prestige nga eh, pinag-uusapan. Prestige. Paano mo dadalhin dyan yung delegation coming from... Walang ibang may kasalanan kundi ibang tao. Hindi sa Senado. No? Tapos ligtas yung contractor, Gilmart. So, ang kasalanan, DPWH, kasi Nancy Binay. Di ba ayos? Ang tinatanong, anong result nito? Saan pupunta ito? Oo. Mababawasan ba yung cost na yan? Hindi, wala raw siyang doon. Gusto na lang niyang malaman ng publiko, kaya may public hearing. Kung kailan matatapos at magkano. Yan. Kaya kailangan ng public hearing. Makukuha niya ba sa public hearing yung gusto niya mangyari? Hindi po masasabi kailan matatapos yan kasi nakasuspend. Hindi, nag-iba nga ni Senate President. Sabi niya, even as the hearing is continues, tuloy-tuloy pa rin ang trabaho. So ano magiging basis nung ngayon? Nung hearing na yun, kung tuloy-tuloy ang trabaho, you are using the same figures. Nagsalita din si Subiri no isang araw Wala naman kayo makikitang kalokohan dyan Sabi niya bakit dakdak ba kayo ng dakdak? Ingay yun. In effect, ganun lang yung sinasabi niya. Pag if you read between the lines, medyo banas. Wala naman kayo makikita dyan Sabi niya, kahit anong gawin yung pabalik-balik ta rin yan. Okay. Ako, ang pusta ko dito, parang Conrad, ganito. Mag-hearing, nagkaroon ng publicity, etc. Lahat, everybody, nagkabakbakan at baka mas malaki pang aabutan yan Mas mataas pa. Mas mataas. Palitan ang anghang So, yung they dwelled masyadong naantala doon sa galing yung estimate ni Senator Cayetano doon sa Senate Senate Coordinating Committee. Ang sinasabi ni Binay, ba't di mo tinanong yung DPWH? Ang sabi ni Cayetano, mga tao mo nga yan nasa SCT. Hindi, they were comparing apples and oranges. Yun ang magaling dito sa mga senador natin. Maayos. Yan ba mga taong yan ang bibigyan natin ng ganong klaseng building? Extra patuloy si Senator Robin Hood. Nagsalita. Ako, kailangan ko malaman to kasi bago lang ako rito. Ano ba nangyayari? Ayan. Okay. Patay. Ha? Yung ilang oras yun? Ilang oras sila nagbalitaktakan doon na 1, 2, 3, 4, 5? Well, pabalik-balik Kung yung bang oras na yan nagsaya natin para tignan kung ito. Bakit daw 600 million?
ang landscaping. Bakit hindi? Paano mo ipaliliwanag? yun. As yung 600 million, patawag niyo yung nag-design. Oo, ano ba yan? Hindi si Binay. Paano mo papaliwanag Binay? Yun, binibigyan lang siya ng figures eh. Oo. Bakit 600 million ang landscape? Ano ba dapat 50? Bakit hindi? Ako si Binay. Anong gusto mo? 1 million? 1 million, ganun ba yun? Baka meron ka lang 3 tanim dyan. Kung yung ba naman oras na yon, pati yung mga balitaktakan nyo, yung mga ang inaway ninyo, hindi naman inaway, kundi ang pinag-hearing ninyo, yung tungkol sa tarif. Hindi mas maganda. Price tariff, mas maganda. Oo. Mas maayos ang nangyari doon. Kasi ngayon, Hindi pwede kasi yung tariff, walang kinalaman yung mga Binay doon. Alam mo ba ngayon, parang Conrad, ito susunod na balik ng ni na Secretary Balisacan. Actually, mabuti nga na namin sa 15% eh. Kasi may mga iba sa aming grupo na gusto nila 0% na. Wala nang tarif para pasok. Sino yun? Meron daw sa grupo nila. Di sabihin mo Mga kung sino. Hindi nga. Economist din. Economist. Kapalukon. Oo. Mga economist. Itong economist natin, ganyan eh. On the other one hand, and the one hand, on the other hand. Ganon yun eh. Para rin yan. Paano naman yun kapag ganyan na argument mo, paano naman yung gusto ng 50%? Ganun na ang agriculture. Yun ang pronouncement Invest na 15. Yan ang pronouncement ni Secretary Laurel. Baka marami lang tutuli, kaya mali ang dinig. 50% pala, 15%. Ang dinig. Kung yung bang yun ang tinanong ninyo. Yung mga figures na ginagamit para babain, i-justify yung 15%. Di mas maganda nangyari. Naliwanagan ng taong bayan kung bakit kailangan 15%. Instead of 0 or instead wala of 50. naman sila paliwanag doon sa 15% eh. That figure, wala pong study dyan kung bakit 15. Why not 10? Or why not 5? Why not 8? Bakit 15? Kaya nga, wala pong paliwanag yan ang NEDA. So that figure was plucked from the air. Kaya ang sinasabi ko pa rin, Conrad, kung yan ba naman ang pinag-aksayahan ninyo ng panahon dyan, dito, imbis na yung pinag-awayan ninyo, bakit 600 million ang landscaping? Sino ba makakapagpaliwanag doon? Di yun ang gumawa ng design at ano ilalagay na ang ilalagay na grass dyan, pang golf. Ano ba? Hindi ba nyo naintindihan yan? Pang golf. Pang golf na, talagang maayos na maayos. Worthy of the Senate. Oh, yes. Worthy of the good reputation. Good nga ba? Yan ang, at saka ang ilalagay dyan, hindi lang basta palmera. Ano? Palmerang ginto? Oo, exotic ito. Galing pa sa Africa yan. Ano ba? Hindi nyo tinatanong yung designer. Kayong dalawa lang nag-uusap. Di wala. Hindi nyo pinapatrabaho. Hindi nyo tinatanong yung mga nandoon na public works. So make your point daw, sabi ni Cayetano. And let's move on. Out of order ka na kasi. Ayan. Yeah. So ginawa po ni Senator Binay. Okay. Out ako. DPWH, meron bang figure somewhere, anywhere, in your report na may 23 billion na amount? Sabi po ng DPWH, wala po. Sabi ni Binay, there's no such thing as 23 billion in the DPWH report. And then, she walked away. That's it. Noong nag-walk away na si Binay, sabi ni Cayetano, pwede pa naman siya mag-attend uli. Paano mag-attend? Nag-walk out na nga. Ganyan na nangyayari sa inyo. Wala na yan. Nagalit si kasi daw, bakit hindi niya diniscuss sa hearing? Bakit diniscuss sa media beforehand? Kayo nga nauna dyan na nag-discuss. Ay, no. Sabi ko yan din ang ginawa ninyo sa tatay ko noong 2014. Talagang kinaladkad nyo kung saan-saan. Yung pala, wala namang kakalabasan na totoo. Ayan. Bakit wala?
Walang resulta? Walang resulta. Hindi ba nasira si Binay doon? Ayun ang resulta nila. Ayun ang resulta. Yung bang gusto mong mangyari. Yan ang sinasabi ni ano eh. Wala daw kinalaman ng politics dito, parang Jonat. Baka nagkakamali ka dyan. Walang-wala. Wala. Wala, talagang wala. Oo. Ito para sa kapakanan ng bayan. Para Dahil malaman. magkano talaga ang cost at kailan matatapos. Yan. Ang gulo na Senado natin. Buti na lang nanalo yung gilas eh. Oo nga, kung hindi. Hindi, maraming tao, mainit ang ulo eh. 9 points ba? 9 points. 9 points. Wala si Porzingis eh. Ayan, isa yun. Yan. Well, kahit na wala, tinalo nila yung Georgia, this team. Tambak? Tinambakan? Sobrang tambak. Oo. Hindi. Ilang truck yung kailangan para hakutin yung Based. yung tambak eh. Hindi, yung mga Pinoy namamasel eh. Kung ano-anong ginagawa sa amin eh. Physical. Oo, hindi kami sanay sa ganun. Problema ba namin yun? Nakita nga yung weakness nyo eh. Nakita nga ni Team Cone eh. Di ba? Talagang inaararo rin eh, no? Oo. Lalo biglang bumabagsak. So, merong iba tayong pwedeng magandang bagay na pag-usapan dahil nanalo ang Gilas. Kesa dito sa walang kakwenta-kwentang Senate hearing na yun. Senate hearing na to. Kailangan pa bang i-hearing Hearing yan? to. Yan dapat na tanong. Yan ba mga ganyang issue, hini-hearing Kailangan to ba pa yan? bang i-hearing? Tapos yung sinasagot ang pinakapunto niya lang, bakit hindi mo muna kami kinausap? Yun lang pinakapunto niya sa DPWH. Bakit? Ganito, Kung hindi daw, sana na-avoid yung cost increase. ganito po ang sitwasyon dyan, Senator. Hindi mo kami kinausap eh. Kung ito ang public works, gusto ho ninyo matapos ito na kara-kara. 2024, 2023 gusto nyo matapos. Kung lahat ba ng estimate namin dyan, magmula sa pako hanggang sa ay kukwestiyonin ninyo. Hindi ba matatapos ba namin ito? Pati kung sino nagdala dito ng mga bako ba gagamitin? Precisely, ang Senado in-appoint ang DPWH na project manager. Okay? Kung ganun pala, fire DPWH as your project manager. Kumuha kayo ng iba na project manager. Ngayon, masosolve ba yan sa puro dakdakan nyo dyan sa loob ng Senado? Kung may problema ba? Hindi masosolve. Kasi sasabihin ng project... So, anong kauuwian nitong hearing na to? Wala. Nothing. Nagbanatan lang kayo. Yun nga yung mukhang yun ng kailangan. Yun ang talagang pangyayari. Kabanatan. Babalik tayo sa Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIC 882. Ngayon, 8:30 ng umaga. Karambola sa DWIC. Karambola, karambola. Balik tayo, Karambola, sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Jonathan De La Cruz. Ako si Conrad Banal. Good morning, pare. Good morning, good morning. July 4. Dati July 4 ang ating... Independence Day celebrations, yes. So ngayon, ano na ba yan July 4? Ano na lang National flag. National flag. Phil-American Friendship Day. Phil-American Friendship. Parang ganon. So meron activity ngayon dyan sa US Embassy. Meron. Hindi kasi 4th of July nila yan. Kanila. Independence Day nila yan. Meron yan, meron din silang cocktail. Cocktail. Diyan natin makikita kung sino. Walang fireworks. Walang fireworks. Chinese Embassy lang yung nagpa-fireworks. Toward away the evil. Toward away the evil. Yung mga missile na. Mamaya pag-usapan natin. Mamaya po yan. Pero si Alice Go, meron daw pang isa. Will the real... Another Alice Go. Pangatlo na ata to. Meron daw, ang sabi ng NBI, in 2005, 19 years ago, mayroon daw... lumabas. Oo. Quezon City yan. Sa database, listed her address noong 2005 as 138 Kalanchaw Street, Project 8, Quezon City. Pero pareho itong Alice Go na to at saka yung Mayor Alice Go, pareho ng birthday.
Nakita mo na? July 12, 1986. Oh, yan. Ito ang misteryo. Hindi sila pareho ng fingerprint. Nagpa-biometrics din sa NBI. NBI. Ibibigyan ng NBI clearance Ibig sabihin, ginamit lang yung Alice Go. Ito pa, fictitious yung address. Walang ganon address. Hindi, merong address na ganon, pero walang nakatira doon na Alice Go. Ang nakitira po daw doon ay Ben Publico. So, di nila kilala daw yung Alice Go na yan. Nakuha lang yung address. Yeah, magmula daw noong pinanganak siya, itong Ben Publico, doon na siya nakatira. So, hindi pwedeng at one time ay merong tumira doon na Alice Go. Na doon ang kanilang address talaga. So, bakit merong mga ganyan move? Anong ibig sabihin yan? Anong ibig sabihin noon? Dumadami ang Alice Go. Ayun, yan. Ano yan? Paraan yan para ma-confuse ang NBI? Hindi malayong ganyan yan. Hindi matago yung kanilang, totoong, yung kanilang trail. Sabi daw, nagbigay ng 50,000 si Director na reward kung may informasyon kung sino yung Alice Go na yan. Will the real Alice Go? Pareho rin ba? Alice Go ang pangalan eh. Walang Leal. Walang Leal. Alice Go lang. So, dalawa yung Alice Leal Go, tapos ngayon meron isang Alice Go. Hindi parehong fingerprint. Hindi parehong fingerprint. So, may kinalaman pa doon. Eto, doon sa na-discover nila na yung Chinese na Go Huaping at si Mayor Alice Go, parehong fingerprint. nag-isa lamang. So, wala po kinalaman yun. Nagugulat lang sila, bakit ang daming maniobra na ganyan? Kailangan matuntun nila, anong dahilan, bakit meron nagpa-file ng data na Alice Go, na fake ang address, at iba ang fingerprint. Anong dahilan? No? Kailangan nila matuklasan yun. Direct. Ang suggestion ko, kausapin nyo yung mga tao nyo. Kasi 2005 pa naka-file yan eh. Ayun na nga. Bakit nakapasok sa NBI? Paano nakapasok sa NBI record kung walang mga iba? Halimbawa, katibayan na siya ngayon taon na yun. Paano nagkaroon ng file ang NBI at yung hindi ba pwede explanation dyan parang Jonat, by magic? Hindi pwede. Hindi kasi nakapasok sa... mahirap magicin yun eh. NBI yan eh. Ang ibig mo ba sabihin Ganun na lang yung NBI? Ito pa po, meron daw, pati daw yung kapatid ni Mayor Alice Go, si Wesley Leal Go. Kapatid niya. May record? Ang nadiskubre ay siya at yung Go Xiangding na nagpunta rin dito and match ng fingerprint. Tiga Valenzuela rin ba yun? Valenzuela rin ang address. Nagaling po yung record sa Bureau of Immigration. Okay. Yung biometric records. At perfect match. Si Go Xiangding, Go Xiangjian. Na ang pangalan ay Wesley. Wesley Leal Go ay iisang tao. At yan ay kapatid ni Alice Go. Yun ang sabi nila. Kitang-kita na yung modus operandi. Yun ang sabi nila. Yun ang sabi ng NBI. Ang findings nila sa kanilang fingerprint. Pagkatapos, nakatira rin ba sa Valenzuela? Walang sinabi sa report ng NBI. Kasi yung Go Huaping, yun ang sinasabi ni Senator, si Alice Go, Mayor. Senator Sherwin Gatchalian, na kilala na niya yan kasi tumira sila sa Valenzuela. Baka rin tumira to sa Valenzuela. Baka ang makakapagpatunay niya ngayon at nakita niya sigurado, nag-mayor siya doon, Senator Sherwin Gatchalian. Alam niya. Kaya raw po nalaman nilang kapatid itong Go Xiangdian ni Alice Go dahil ang nilista niya, dependent siya ni Lin Wenyi na kung sino naman ang
suspected na biological mother ni Mayor Mergo. Alice Go. Yun. Kakagulo. Oh, dumadami. Ang mahalaga pong data rito, yung Wesley na yan, incorporator nung mga real estate company ni Alice Go. Doon sa Bamban. Doon sa Bamban. Majority owner si Mayor Go eh. Pero isa sa incorporator. Family Itong corporation Wesley, to. Medyo may pagka-family corporation. So, sabi po nila, dyan nagpapakitang merong modus operandi. Very Na gano'n ang kanilang style. intricate. Pero para sa amin po, nagpapakita dyan, napakahina ng sistema nyo. natin. Na mapapalustan kayo ng ganyan. Hindi lang pala ang ginawa, pati yung kapatid. So, walang chinecheck. Pag mag-late birth registration, wala nang check yun. Pag Mahusay din ang PSA natin. No? Pag nagre-register sa SEC, hindi nyo tinitignan itong mga ito. Ganun ba yun? Naniniwala na lang kayo, may dala-dala sila mga passport dyan. Hindi lang basta-basta naniniwala. Depende kung may kasamang envelope yung application. Ganun yun. Ganun Kailan yun. pa nag-apply? Kasi, iba-ibang mga paraan na ngayon eh. Pag nag-apply ka noong 19 kopong... Late registration. Okay. 1986, envelope. Pero, envelope. Envelope yun. Kung 90s, Kung 90s na, hindi na envelope niya. kasi case na yan. Masyadong late na eh. Late. That's the case. Pag 2000, Bank account na yan. check muna. Check Muna. Manager's check. Yan. Pagdating ng Sobrang delay na. delay na. Yan. Bank account. Bank to bank. Okay. Ito nakakatawa pa. Sabi ng COMELEC, hinihingi daw nila yung sa NBI, yung findings ng NBI tungkol dito sa kay Mayor Go para palakasin daw yung kanilang kaso laban kay Mayor Mergo. Akala ko ba may sarili daw sila? Yun ang sinasabi nila eh. We have our own experts. Hindi, hinihingi daw nila ngayon yung NBI report. Ano ba? Hindi ba kayo nagkakaintindihan? Ay, nako. Gagamitin daw nilang ebidensya yan. Ngayon, sa kaso, build-up nila against... So, bini-build up pa pala yung case. Hindi pala agad-agad na pwedeng tanggalin, ano? Hindi talaga pwede. Naka-out of office, etc. Co-warrant to na nga ito eh. I-work out na Solgen na co-warrant to ito eh. Anong rason na ano pa move ngayon ng COMELEC? Anong kailangan ng COMELEC kung meron na yung Solgen? Kailan matapos muna yun? Kasi ang susunod dyan, pwede pa bang tumakbo ito sa 2025? Ayan, isa pang magandang tanong yan. Magiging issue eh. Hanggang pending yung kaso. Kaso niya, Hindi nyo pa napapatunayan. Pero baka hindi na siya manalo pag gano'n. O baka hindi na rin dyan tumakbo. Ba't pa ako tatakbo? Anong gagawin ko pa dyan? Binastos nyo na ako. Yan ang kanyang sinasabi palagi. Na yung aking reputation ay talagang tarnish na. Ganito ang nangyari sa akin. Hinira nyo yung... ganun na siya eh. Nung Lunes pa lang pala na inutusan nitong si Chairman Garcia, yung legal department ng COMELEC, na imbestigahin yung kaso ni Go. Brad, ang tagal-tagal na pinag-uusapan. Nung Lunes lang na. Hindi, kasi we assume regularity in the performance of the duties of our election officers. Ayan. So, ang gulo ng politics natin talaga ngayon. Pati LGU, no? Local politics. Hindi lang politics, sistema. Ang tindi ng sistema natin at the level of the bureaucracy. Grabe. Okay. Isipin mo yan. Isipin mo yan, nakatatlo na. Tatlo na yung Alice Go. Baka... malay mo, meron pa nagtatago-tago dyan somewhere. Baka may naisingit na naman ng dokumento baka meron somewhere. Pa. Ngayon, ito po ang latest. Yung China raw, after sinabi ng both sides that they are talking para po huminay-hinay yung tension dyan sa South China Sea. Humupa ng konti. Humupa. Okay. Tapos nag-usap pa, Manila, yes. Beijing.
Pagtutulungan daw po nita yung laban against illegal pogos. So, nagkaroon ng medyo bate ka, mag-uusap na. Parang matindi ang ano It was presided, yung diskusyon na yan, it was headed by, on the Philippine side, ES himself. Wow. And the Chinese ambassador to the Philippines. Nagkaroon ng diskusyon. Ang problema raw, matapos mabalita yung mga yan, yung China Coast Guard, yung vessel nila na malaki, the Monster. Ang tawag. Dineploy daw uli dyan sa Ayungin Shoal. Tapos nagpunta pa doon sa Panganiban Reef. Dyan sa West Philippine Sea, kung tawagin natin. Kagulat-gulat daw to dahil akala ko ba nag-uusap na sila? Kayo naman, huwag kayong magugulat. Umiikot. Yan nga yung kanyang area of responsibility. Iikot-ikot So, may kinalaman ba to? Strategy ba daw to ng China? Laban dun sa pag-uusap? Do not speculate. That's all I can say. Kasi pag nag-speculate kayo tungkol dyan, di lahat na lang ng galawan dyan. Bawat galaw may ibig sabihin. May ibig sabihin. Wala na yan. Eto, wala bang ibig sabihin to? Inamin ng ating Army. Yung US missile system, tatanggalin na raw sa Pilipinas ngayong September. Ayan ang may ibig sabihin. Na totoo pala, nagkaroon ng missile system dito. Paano nalaman ni Putin na may spy sila rito? Ayan, papasok na naman dun sa ano. May spy sila rito. May spy itong mga ito. Sa army mismo. Yung mga mid-range missile daw po na US. Tatanggalin. Nakita daw po yan, ginamit yan doon sa exercises lang. Ikaw naman. Hindi permanenteng nandito yan. Nag-drill lang. Kasama daw po sa exercises. Ayun. Ngayon, tatanggalin na raw by September. Ganun na. Sabihin tapos na exercise. Okay. Ngayon, ang tanong, bakit kailangan kasama sa exercise yan? Yung missile. Oo. Kung wala naman tayo niyan dito. Oo. Kailangan lang matutunan natin gamitin. Ang missile. Parang tinatakaw ka. Ganito gamitin niya, no? Pero wala kayo niyan. Oo. Kung gusto niyo, bumili kayo. So, hindi ko maintindihan ng paliwanag. Ano yan? Bakit ginamit lang daw sa exercise at tatanggalin naman sa Ba't kayo nagdala dito in the first place? So, yun na nga. Bakit kailangan gamitin sa exercise kung wala naman tayo niyan? Yeah. Unless iiwanan nyo yan. So, it will be shipped out now by September na. Ito mga paliwanag na mga ganito, parang Conrad. Nag-umpisa tayo sa Senate. Tapos dito sa BID, NBI, tapos COMELEC, pitas ngayon ito. Ang lalabo ng mga paliwanag. Yung gano'n? Nalilito ka ba? Hindi sinasabi mo. Bakit kayo nagdala dito ng missile system? At papractice tayo. Papractice ang... wala naman tayo niyan. Unless iiwanan nyo yan. Unless na meron na talaga. Kukunin yung ginamit sa exercise, yung talaga nandito na, nandyan lang yan. Yun ang, yung mga paliwanag, it leaves a lot of things Nasa, ano daw po yan, undisclosed area in Luzon. Ayan. Saan kaya? Baka sa Cagayan. Baka kaya nagwawala si Governor. Mamba. Hindi, ang pagkain... Undisclosed area po sa Luzon. Meron daw ground-based missile system na pwedeng yung magpalipad. Yung Tomahawk. Ayan, mga ganyan. Tomahawk missile. Mid-range po yan. Ibig sabihin, kayang abutin yung China. Hindi siya intercontinental. Ballistic. Dito lang yan, regional. May pagka-regional. Alam mo ba, ang balita namin, ito naman balita, nagkaroon ng live firing mismo sa Ilocos Norte. Well, doon short arms or what? Hindi ko alam basta may live firing. May karoon ng drill doon sa San Junes. Doon sa San Junes area. Okay. Ilocos Norte. Ilocos Norte.
Doon sa northern coast. Yes, the northern coast kasi yun yan yung facing Taiwan. Taiwan. At saka doon sa sa China Sea. Facing Hainan. Okay. Oh, yan ang work. Nagkaroon ng firing, Nagkaroon ng live firing. Drill. Ewan ko kung anong ginamit nila. Yung pong sinasabi ng ating army na undisclosed areas. Maraming pwedeng paglagyan yan. Oo. Kasi merong access ang US military sa mga Lahat ng kampo ating natin. mga kampo Lahat ng dito kampo sa Luzon. Halimbawa yung sa Cagayan, yan yung Sa Santa Camilo Ocias. Sa Santa Ana yan. Santa Ana. Lalo Airport. Yan, Cagayan international din airport. yan. Yes. Yung sa Isabela, yung Melchor de la Cruz. Cruz. Gamo. Sa Isabela. Yang Pampanga, yung Basa Air Base. Yan. Yung Laur, Magsaysay. Fort Magsaysay. Fort Magsaysay, in Nueva Ecija. Tapos meron din sa Palawan. Pero ang sinasabi ng spokes nandito sa Luzon. So, nag-exercise po recently. In a way, kino-confirm nila yung sinabi ni Putin. na meron daw deployed dito na missile. Kaya sabi niya, sabi ni Putin, i-deploy ko na rin yung aking mga missiles. Ayan. Yan. So, Akala ko ba walang mga movement ng mga ganyan? Dahil meron tayong treaty. Ayan. Yan sabi ni Putin eh. So, tumaas yung threat level para sa atin. Kasi target na ngayon ng Pilipinas. Meron pala kayong missiles, ha? O sige. Maski na wala kayong ganyan, nagkaroon kayo ngayon. pati ang US, ang China nagsalita na. Ba't na sobra aggressive nito US na nagdadala ng missiles dito sa area na ito? Ayan. Yan. Kasi ang gusto nila lahat, makatutok na lahat ng missile sa China. China. Yung sa South Korea, yung sa Japan. Taiwan. Yung nasa Guam. Taiwan. Ano pa ba? Yung, Taiwan. Taiwan. May Taiwan. Yung iba pang South, iba pang islands eh. May mga missile system din. Kaya, paano kaya to? Kaya yan ang ng China. Pinapaligiran nyo na kami. Tapos ngayon, kami sinasabihan ninyo na nag-incursion, etc. at everything else. Paano yun? Nakapaligid na kayo sa amin. So, ang point po rito, sabi ni Putin, meron tayong agreement ng Non-proliferation agreement. mukhang gagawin na raw ng Russia. Babasura na yung agreement na yun dahil sa ginawa ng Amerika. Iikot na rin sila. Ang tanong dito, yung sinabi ng Army spokes, maninilwala ba yung Russia? Na land-based lang. Hindi, bubunutin ulit at iuwi. Una, nabubunutin ulit at iuwi. Na land-based lang yan, na walang mga submarino in our inland waters. Yan, mga ganyan yan eh. Walang sinabing ganon. Hindi nga. Yung missile lang ang bubunutin. Yan ang ibig sabihin ko kasi may... Will that convince Putin. Yung bang sinabi ng Army spokes na binuking niya na meron talaga ganyan, meron ba approval ng US military yun? Yan. Baka alam nila may photo. Palagay ko, ang Russia, siguradong meron. Nakunan yan. Yun lang transport, pare, Conrad. Kung halimbawa yan ay galing sa Guam, o kaya galing sa... Hawaii. Hawaii. Galing sa San Marino. Nakita nila yan. Nakita na nila. Kasi dalawang carriers ang pumunta dito, carrier group eh. Yung Ronald Reagan at saka isa pa yung Enterprise. Pumunta na rito eh. So ibig sabihin yan, subik ang daungan ng mga yan eh. So ibig sabihin yan, na yan. Hindi naman pumunta yung mga carrier group na ito, yung pinakamalalaking carriers, para parang Cebu? Tama. Sila doon? So, nung tinanong, parin Jonat, nung tinanong yung Army spokes, yan ba ay may kinalaman doon sa statement ni Putin? Yan sinasabi mo ngayon. Na kailangan ng mag-manufacture ulit ng... At mag-deploy. Manufacture and deploy. Ayaw niya raw mag-comment. Yan. Kino-confirm lang niya.
Ayaw niya mag-comment kasi daw yan dapat sa mga higher Higher up. authority na yung comment. Basta sa sa armed forces natin, ginamit lamang yan doon sa exercises. Bubunutin din yan, September. Yung kung ano mangyayari dyan, it's up to the higher authorities daw. Ba't ka nagsalita? Ba't ka Hindi, just to say na hindi totoong nakadeploy dito yung missile. na permanently? Hindi deployed. Hindi deployed. Ano lang po yan. There's a big difference between deployed and used in exercises. Tinakaw lang tayo. Yan. Tinakaw. Maglaway kayo, mga Pilipino. Meron di ganitong missile. Just wanted you to know. For your defense. Yan nga, tingnan mo. Pahiram mo. Pahiram po sa'yo. Pwede kang mag-exercise. Tingnan mo kung paano Kung paano. Ayan. Tapos babawiin natin. Ganun lang ba yun? Ba't naman ganon? Huwag mong Yan. Iwanan mo na dito yan. Paano pa? Pinag-exercise mo kami tapos iaalisan mo. Kung sagutin, mahal yan. Yan. Mahal yan. Nagtataka tuloy ako, Baring Conrad. Di ba angal tayo? Bakit itong US, parang hindi tayo kinikilalang maayos na alay? Bakit yung Pakistan, binibigyan nila ng bilyon-bilyon ganito? Egypt, nilalagyan nila ng ganitong bilyon-bilyon din ayuda at lahat. Israel, ganito. Kasi, maangas yung mga bayan na yun . Hindi. Hindi tayo maangas . Wala tayong angas. Hindi. Ang aking baka sabi, yan na nga dinala na nga namin kayo . Pinatikim na nga namin. Pinatikim kayo . Oo. Hindi ba John? At least alam na ninyo yung bagong technology. So yung usapan po ng Philippines at China, hindi pwedeng mawala sa topic etong issue ng missile. Hindi talaga. Hindi talaga pwede mawala yun. So, siyempre, makakadagdag yan sa mga usapin. Ito naman si Putin, ba't pa binuking-buking yan? What is the point of deploying this kind of missile system in the Philippines? Tanong yan. Anong sagot ngayon natin? Yan ang kailangan. Nagsalita na ngayon China noon. Ito talaga US, Ginugulo tong region namin, nagdala pa ng missile sa Philippines. Ayan. So, alam din ng China. Alam din nila. Baka doon nakuha naman ni Putin yung kanyang information. Ba't kayo nagdadala ng missile systems ba? Manggegera na ba kayo? Yan ang tanong ng China palagi. Manggegera na ba kayo? Are you preparing? Hindi ba obvious na para sa China yung missile? Wala, para sa Malaysia? Titirahin ba natin yung Malaysia? Para saan yun? Vietnam? Vietnam? Ganyan ba yan? Or Japan? Para saan? Hindi ba obvious na para sa China yun? Hindi Hindi. Ito, malaking lang ito para sa mga bilyon-bilyon na mga isda na hindi din namintahin namin yan. Ayan. Para masira na yung environment yung tuluyan. 9 o'clock ng umaga, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ.